Kumusta mga kababayan? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo kayo naroon. Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Ito pala ang dahilan kung bakit muling mababalik sa kulungan si Saba de Lima. Tapos good news mga kababayan. Puro good news na pag-uusapan natin WHO magtatanggal ng tauhan matapos mag-cut ng pundo ang US. Tama lang kasi puro corruption din yung organisasyon na yan eh. Tapos, ang anomalya sa transmission ng mga buto, pinapaimbestigahan sa COMELEC. Kaya lang ang tanong, bakit sa COMELEC ka magpapaimbestiga? COMELEC nga mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. So yan mga kabayan, mga pag-usapan natin. Dito muna tayo. Iba, pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo ba, murang bigas? Nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun pala'y mga nalipunan. Di ba, pangako nyo'y bagong Pilipinas? At promise nyo ba, murang bigas? At nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun pala'y mga nalipunan. Pati na buhay. Yun lang masaklap mga kababayan. Okay. Pero bago natin pagpatuloy ang ating mga balita mga kababayan, nais ko munang hilingin sa inyo na kung bago lang kayo dito sa aking channel, please like and share and subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga kwento, mga balita at mga kaganapan dito sa ating channel. Ito yung balita mga kababayan, good news ito. Senator de Lima, muli nga bang may babalik sa kulungan? Masasayang yung pagpapasalamat niya kay Bangag dahil pinalaya siya nito. Good news ito mga kababayan dahil isang ahensya ng gobyerno na hindi bulag, hindi nagpapabayad at nananatiling mulat sa katotohanan ang tumutulong para muling pabuksan ang kaso ni Saba sa Court of Appeals. Ito ay ang Solicitor General. Okay. Ito yung balita mga kababayan. Kinuwestiyon ng Office of the Solicitor General ang pagkaka-acquit ng isang drug case laban kay Congresswoman-elect Leila de Lima na ngayon tuluyan ng ni-reverse ng Court of Appeals. Okay. Tama naman talagang questionin yan. Kasi katakataka mga kababayan, di ba? Hindi ka ba magtataka? Yung mismong pinakamalipit na tauhan niya, yung driver bodyguard niya, na naging ka-relasyon niya pa, umamin na siya ang tagahatid ng pera na galing sa mga droga. Tapos biglang mawawala ng kaso, mawawala yung mga kaso niyan. Ano kasi ni swerte? Yung mismong self-confessed drug lord, Kerwin Espinosa, umamin na nagbibigay siya, nagpapadala siya ng pera buwan-buwan. Ano kasi ni swerte? SGB Sebastian pa, umamin din yun. Pero bakit bigla kang nakalaya?
dahil may kinakasangkapan ka ng administrasyong ito para idiin nyo lalo si Pangulong Duterte sa ICC. Pero hindi natuloy, no? Nagabaan ka dayo, no? Simply because ang gaba dili gyud magsaba dilima. Batay sa certiorari petition na inihain ni Solicitor General Minardo Guevara na siyang pinagbigyan ng Court of Appeals 8th Division, muling nakabinbin ang acquittal ni De Lima sa naturang drug case. Very good! Ang certiorari ay isang uri ng petisyon ginagamit ng mataas na hukuman upang questionin ang desisyon ng mababang hukuman. At siyang ginamit ni Solgen Guevara laban sa naging desisyon ng Muntinlupa City Regional Trial Court. Dapat lang! Ang acquittal ni De Lima sa isang drug case noong 2023 ang sinubukang habulin ng Solicitor General kung saan napawalang bisa ang isang kaso ni De Lima. Matapos bawiin ito noon ni Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ang kanyang mga pahayag laban sa kasong dinidiin kay De Lima. Bakit kaya binawi? Dahil si Ragos ay tauhan ni Bonjing Remulla. Tauhan ni Bangag Marcos. Pare-pareho sila mga bangag. Kasi nga, kung ano yung ginagawa ng leader, ganun din yung mga followers. Diba? Tama ba ako o tama? Tama ba ako? Tama. Saan ang desisyon ng CA mula sa inihain ng Solgen ang kawalan umano ng matibay na ebidensya kung ano sa pahayag ni Ragos ang kanyang binawi at kung paano nito tinalo ang mga ebidensyang inilatag ng korte laban kay De Lima. Kita mo yan? Si Ragos lang pala talaga ang ano? It is flagrant in the assail decision and order the public respondent failed to state the particular statements which witness Ragos specifically retracted. Dapat pala ipaliwanag yung mga paliwanag niya ni Ragos, yung mga inatras niya paliwanag pala. Number 2, state in particular the effects of the retracted statements to the facts proven by the prosecution. Kita nyo yan? Proven na ng prosecution ang mga facts, tapos biglang nag-retract. Okay, paliwanag mo yan, Ragos. Bakit ka nag-retract dyan? State which particular element of the crime charge was not proven. Anang desisyon ng Court of Appeals? Tama! Dagdag pa nito, without a concrete reference to the particular portions of the testimony that were recanted, we are left to speculate as to which facts were disregarded and the extent to which such retraction influenced the outcome of the case. Tama yung ginawa ng Solicitor General, no? So ibig sabihin, hindi talaga natutulog ang batas sa Pilipinas. Ano ka ngayon, De Lima? Balik kulungan ka ngayon. Siyempre, dagdag pa nito, without a concrete reference to particular portions of the testimony that were recanted, we are left to speculate as to which facts were disregarded. Oh, tama, diba? Nag-iisip tayo kung ano yung mga, kung bakit inatras na yung mga ganong mga testimonya na yun, kung anong parte ng testimonya ang inatras, kung ano ang mga basihan. Samantala sa panayam ng isang lokal na pahayagan sa legal defense team ni De Lima na mananatili pa rin umanong malaya ang dating sinalura.
status is maintained the final and unappealable nature of the acquittal until the Supreme Court affirms the CA's reversal of the saad ng defense team ni Lima. Very good. Ibalik yan sa kulungan kasi napakalakas ng mga testigo. Kung hindi lang naman siguro may cash sunduan. May cash sunduan siguro. Si Bangag at yung mga bumaliktad na mga witness. O di palakpakan natin sila. Magaling talaga gumawa ng paraan si Bangag. O itong gobyernong ito ay magaling gumawa ng paraan. No? Magaling gumawa ng paraan para yung illegal ay maging legal. Na? Dahil dito, yung mga illegal ay nagiging legal. Nakakatawa lang talaga itong gobyernong ito. Sus! Ito pa. Good news ito mga babayan. Dahil ito ang organisasyon na sumira sa karamihan ng buhay ng mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa mga Pilipino. Buong mundo po, maraming sinirang buhay ang organisasyong ito. Sapagkat ang organisasyong ito, ito yung organisasyon na may logo na may nakatayo na kahoy na pinupuluputan ng ahas. Sa istorya ng Biblia, ano ang ahas? Sa istorya ng Biblia, ang ahas ang unang-unang sumubok kay Eva na magpakasala. Diba? So in short, ang ahas ay ang Satanas. So ibig sabihin, itong organisasyon na ito ay hindi para sa ikabubuti ng mga tao na binigyan ng buhay ng Diyos dito sa mundo. No. Itong organisasyon na ito ay after sa ikasasama ng ating kalusugan na binigyan ng buhay dito sa mundo ng Diyos. Good news itong mga kababayan. Sana tuluyan na itong magsara para matapos na itong katarantaduhan ito sa buong mundo. Itong organisasyon na ito ang nagplano kung paano maipatupad ang planadong pandemic. Ito po. Kasabwat nila ang United Nations. Yung iba pang mga organisasyon, World Economic Forum, yan yung mga grupong yan ang gumagawa ng kasamaan. Dahil yan ang mga anak ni Lucifer. Yan ang mga sumasamba kay Lucifer. Yan po. Ang pinuno nito ang pinakapinuno ng Judas na ito, isang kriminal sa lugar nila. Kriminal. Pero bakit? At saka hindi rin doktor ang pinuno nito. Hindi doktor sa tao kundi doktor sa hayop. So ang tingin nila sa mga tao, mga kababayan, ay hayop talaga, yung mga ordinaryong tao. Ang tingin nila sa mga taong ordinaryo ay hayop talaga. Ito. Good news Inanunsyo ng head of World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus noong Miyerkules na mababawasan ang halos kalahati ng kanilang executive management team sa gitna ng matinding kakulangan sa pundo, bunsod ng pagputol ng pundo ng Estados Unidos. Di nyo ba naintindihan mga kababayan kung bakit umalis ang Amerika dito? Dahil ito, ang organisasyon nito ang nag-uutos sa buong mundo para maipatupad ang New World Order.
na kung saan nasa ilalim nito ang mga batas na magbabawas ng tao at magtitira lamang ng 500 milyong katao ang matitira lamang sa mundong ito na kung saan ito ay perpetual balance in nature. Ito ang tagapagpatupad ng organisasyong ito, ang tagapagpatupad ng New World Order. Alam niyo ba kung sino yung mga nagpupundo dito? Yung mga nagpupundo dito, yung mga negosyante ng mga malalaking kumpanya ng mga gamot. Pangalawang, ang isa sa pinakamalaking negosyante na nagpupundo dito. Isang tao na negosyante lang hindi bansa. Siya ang may pinakamalaki isang persona lang, pinakamalaking tao lang sa mundo ito na nagbibigay. Pumangalawa siya sa pinakamalaking nagbibigay ng pundo dito. Single person lang ito. Ang may-ari ng Microsoft Forge, former na may-ari ng Microsoft Forge, si Bill Gates. Ang pangalawa sa pinakamalaking nag-donor ng WHO. Yan po. Ano yung mga pinopromote ni Bill Gates? Mga bakuna. Mga bakuna. O isipin yung mga kababayan. Pero ang pinakauna talagang may pinakamalaking pundo nagbibigay dito sa ngayon. Sa WHO na to, sa hudas na to ay ang China. China kasi ang kasabot nila sa pagbabawas ng tao. Kasi gustong-gusto ng China magbawasan yung mga tao nila O ayan, mga pro-Marcos dyan Baka sabihin yung pro-China ako dahil aligned ako sa mga Duterte. Mga tanga talaga kayo. So naintindihan nyo mga kababayan na ang organisasyong ito ay pinupunduhan ng mga malaking negosyante ng mga gamot. O bakit bakit nagkaroon ng pandemonyo? Para mabili ang mga gamot na ginawa ng mga hinayupak na yan, na kung saan sinabi mo mismo ng isang tao na ito 2010 pa na magkakaroon ng pandemonyong darating at kailangan magbawas ng tao sa pamamagitan ng pagtuturok nito. Natupad ito sa pamamagitan ng COVID-19 na katulad ninyo. Sana nga magsara na ito mga kababayan. Tuluyan na itong magsara para makalaya ang Pilipinas, makalaya ang iba't ibang bansa sa pagdudumina ng hinayupak na ito. Bawat bansa mayroon namang kanya-kanyang departamento sa kalusugan. Bakit nakadepende tayo sa isang WHO na private naman ito? Hindi naman to, wala namang wala namang pumili dito. Katulad din to ng ICC, private din yung ICC na yan Walang mga pumili dyan para gawing ng mga gobyerno. Walang nag-elect sa mga yan para sabihin kami ang magmamando sa inyo. O di ba mga kababayan, naintindihan nyo ba ang ibig ko sabihin? Ang ICC tinayo din yan dahil po gusto nilang maniobrahin ang mga bansa. Itinayo din yan para magamit pampolitika ng mga taong mayroong kakayahan magbayad sa mga grupong ito. Mula 11 kasi ang nito, yung executive nito na to ng WHO na to 6 na opisyal na lang ang bubuo mo. So ibig sabihin 5 ang matatanggal.
ang bubuo sa bagong pamunuan ng headquarters ng WHO sa Geneva simula Hulyo 16. Kabilang sa mga aalis ay sina Mike Ryan, Director ng Emergency Response, at Bruce Aylward, Head ng Universal Health Converge Program at mga pangunahing tauhan sa laban ng WHO kontra COVID-19. Mike Ryan and Bruce Aylward, please talk to the whole world. Talk to the whole world kung ano ang mga kabulustugang ginagawa nyo dyan sa WHO. Ilabas nyo ang katotohanan. Dahil alam ko marami pa kayong kaalaman na tinatago nyo lang. Ngayon, dahil tinanggal na kayo, dahil tatanggalin kayo, magsalita kayo, ilabas nyo ang katotohanan. Ayon kay Tedros, malaki ang utang na loob ng organisasyon kay Ryan dahil sa kanyang mahalagang papel noong pandemya. Mananatili naman sa bagong team si Jeremy Farrar bilang Assistant Director General sa Health Promotion. Ang kanyang dating posisyon bilang Chief Scientist ay ilipat kay Dr. Sylvie Briand ng France. Nagbabala si Tedros noong Abril na haharap ang WHO sa kakulangan ng sweldo na aabot sa $560 million hanggang $650 million para sa taong 2026 at 2027. Hindi pa rin nagbayad ng 2024 contribution ng US at hindi inaasahang magbabayad sa 2025. Sana lahat na! Calling the whole world, stop sending money to the WHO para mawala na itong World Health Organization na ito. Dahil hindi naman po ito after sa kalusugan natin, kundi para sa ikasasama pa po ng kalusugan ng taong ng Pilipino at ng iba pang lahi ng mga tao sa buong mundong ito. Nabatid na ang Estados Unidos ang pinakamalaking donor sa WHO na nagbigay ng 1.3 billion para sa 2023 budget. Ngunit karamihan dito ay voluntaryong kontribusyon para sa partikular na proyekto, hindi bilang bahagi ng official na membership dues. Ang pinakamalaki kasi nito nagbibigay, si Bill Gates nga. Pero nakaraang bago mag plan demonyo, China ang may pinakamalaking kontribusyon dito. Inaasahang pag-uusapan ng isyong ito sa darating na taon ng World Health Assembly ng World Health Organization sa susunod na linggo. Kahit hindi nyo na pag-usapan yan, sana mawala na kayo sa mawala na kayo sa mundong ito. Dahil imbis na gamutin nyo yung mga tao, dami na po ng umami ng mga scientist na wala po yung hindi po totoo yung bid ko. Hindi po totoo. Marami po yan. At kaya ko pong patunayan sa inyo na hindi po totoo ang bid ko na yan. Kaya lang, delikado tayo. Maanganib yung buhay kasi ng mga taong naglalabas ng katotohanan tungkol dyan eh. Tapos, dito tayo ngayon sa pangatlong balita nating babasahin. Ito ay ang anomalya ng transmission ng mga boto ay paiimbestigahan sa COMELEC. Ang tanong, iimbestigahan din ba kaya ng COMELEC yan? Ang COMELEC mismo nga ang gumagawa ng katarantaduhan na yan eh. Ito, nanawagan sa Commission on Elections ang solo parent party list na iimbestigahan ang umano'y mga irregularidad na monitor sa transmission ng boto. Mayroon talagang irregularidad. Kaya hindi dapat na manawagan lang po kayo. Dapat gumawa po kayo ng aksyon. Sumama po kayo doon sa mga grupong
Kumakalampag mismo sa harap ng kumilik, sa harap mismo ng kumulik. Biruin nyo, si Senator Bongo, 26 million ng alas 12 ng gabi. Kinaumagahan ng alas 8 ng umaga, pagkagising ko, 21 million na lang. Anong mayroon? Sa ginanap na press conference sa Maynila, sinabi ni Solo Parents Party List spokesperson Dr. Rosel Teodosio, 3 video mula sa isang confidential at reliable source ang kanilang natanggap kung saan makikitang may recovery attempt at paglilipat o transfer ng boto mula Solo Parents Party List. Totoo naman talaga yan. Kita sa video na mula sa 214,000 na boto, bigla itong bumaba ng humigit kumulang sa 125 million boto hanggang sa maging 104,000 na lang ang boto nito. Grabe naman yan. Ang laki na nawala. 204. Bali 110 million, 110,000 ang nawala. Sa mga video, malinaw na nabawasan ang boto ng aming party list, ang Solo Parents Party List, na walang ibang hinangad kundi isulong ang advokasya para sa kapakanan at karapatan ng mga solo parents sa ating bansa. Sayang, no? Sana nanalo kayo. Imbis na manalo yan si ML, si Manay Laila o si Mobile Legend, dapat kayo na lang ang nanalo. Kasi wala namang magandang ano ba ang gagawing ano yan? Ano ba ang magiging papel ni Laila de Lima dyan? Dapat mayroon siyang mga kinakasangkapang grupo. Eh si Laila de Lima wala namang kinakasangkapang grupo. Kaya nga Manay Laila yung ano niya kasi solo lang siya, para sa sarili niya lang yung party list niya yan eh. Eh itong mga siraulo naman ding mga uto-uto ng mga dilawan na pinklawan ngayon naging pulahan na, eh sunod-sunuran sa kanilang among saba. Hindi nila iniisip na sila ginagawang tanga. So yun lang mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.